Okay, alright. So ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano mag-install ng Nyok non-commercial version para makagamit tayo ng Nyok na software for free lang. Pero itong Nyok non-commercial version ay limited lang ang tools nito at limited lang ang functionality nito. Hindi ito katulad sa paid version na Nyok na software. Yung commercial version na binabayaran natin is kompleto yung tools niya. Then hindi din siya katulad sa Nyok crack version na kompleto yung tools niya. Ganon. Pero kahit paano, itong Nyok non-commercial version is makagawa ka na dito ng VFX compositing. Ganon. So take note lang, yung Nyok non-commercial version, yan yung free version na limited lang yung tools niya. Then yung Nyok commercial version, yan yung paid version na hindi limited yung tools niya. Kompleto yung tools niya. Ganon. Then yung Nyok crack version na pirata, pirates na hindi natin binili is katulad lang siya sa Nyok commercial version na paid version, kasi yung Nyok crack version is kompleto din yung tools niya. Hindi limited yung tools niya. So yan, take note lang. Then dito sa video na ito, ituturo ko din sa inyo kung paano mag-import at mag-export ng video sa Nyok non-commercial version. Then ipakita ko din sa inyo kung ano ang kaibahan sa Nyok non-commercial version at sa Nyok crack version. Then take note lang, disclaimer lang, mayroon lang akong gustong klaruhin. Take note lang na ako ay hindi ako master sa Nyok na software, kasi isa lang akong pipitsugin na gumagamit ng Nyok na software. Marunong lang ako ng konti sa Nyok na software. So take note lang ha, itanim niyo yan sa utak. Okay, right, magsimula na tayo. Then ngayon punta tayo sa website na ang pangalan foundry.com. So type tayo dito foundry.com, then enter natin. Then next, click natin itong may nakalagay na products dito sa itaas. I-click natin ito. So yan. Then next, click natin itong Nyok family. Click natin yan. Then next, click natin ito. Itong mayroong nakalagay dito na Nyok family. Click natin yan dito na banda para ma-expand siya. So click natin yan. Then click natin itong mayroong nakalagay na non-commercial. So click natin yan. So dito, merong nakalagay dito na Get Nyok non-commercial. So ito yung dapat i-click natin. Huwag natin i-click itong nakalagay sa itaas na try for free. Huwag natin i-click yan. Ang i-click natin itong merong nakalagay na Get Nyok non-commercial. Then pag i-click ko yan, so dito tayo mapupunta. So kailangan mag-create tayo ng account, mag-sign up tayo. Take note lang, kung nakagawa ka na ng Foundry account, so para masigurado na makakreate talaga tayo ng account sa non-commercial, so mas okay na gagawa tayo ng bagong account. So dito gagawa tayo ng account. Then make sure lang na yung email na gagamitin natin is active pa siya, ma-open pa natin siya, then maka-receive pa siya ng email. Ganon. Kasi habang mag-create tayo ng account dito sa foundry.com is magsisend sila ng link sa Gmail natin or sa email natin. Ganon. So mas mabuti ang gamitin natin na email is Gmail, yung sa Google. So yan. So dito, type ko dito yung pangalan ko, LG, then last name, Unson, then yung email ko na Gmail. Then i-check ko yan, then i-click ko tong next. Then dito, try kong piliin dito yung student. So yan. So kapag i-click pala natin yung student is hanapan tayo ng school, no? Pero dito pwede tayo maglagay-lagay lang dyan ng name sa school na hindi nag-exist, no? Then mas mabuti na piliin na lang natin yung individual, no? Para hindi na tayo hanapan ng school. Karon. So i-click natin yan yung individual. Then ngayon, click natin itong compositing, editorial, and review. So yan. Then select natin yung country natin. So dito, piliin ko dito yung Philippines. Then i-check ko ito. Then i-click ko itong create account. Yan. Then dito, merong nakalagay dito na thank you for signing up. Please check your inbox to get started. So yung Foundry na website is nag-send sila ng link sa Gmail natin. Then ngayon punta ako sa Gmail ko. Type ako dito gmail.com. So dito naka-receive ako dito ng new email.
So, i-click ko lang yan. Then, next, i-click ko itong validate email. So, yan. Then, dito, scroll lang natin dito sa ibaba. Yan. Then, dito, mag-type na tayo ng password dito, no? Then, take note lang, ang i-type natin na password is 8 character siya pataas. Then, meron siyang capital letter. Then, meron siyang special character. Then, meron siyang number para maging okay yung password natin. So, i-click ko ito. Then, dito, pag-click natin, automatic nilagyan nila ng password na nakarandom. Then, kung i-click mo itong use strong password, so, ibig sabihin, itong nilagay nila nga recommended na password is ito na yung password mo. Kapihin mo lang ito para may backup ka sa password mo. Then, sa akin, i-click ko itong choose your own kasi gusto ko na gagawa ako ng sarili kong password. So, yan. So, i-click ko yan. Then, type ako dito ng password ko. Yan. Type ko ng password. Then, next, click ko itong confirm. Yan. Then, next, i-save ko lang to para makasave na yung password niya. Then, next, click ko itong continue. Yan. Then, dito, i-click lang natin dito itong mayroong nakalagay na login sa ibaba. Kasi, hindi na tayo mag-sign up kasi nakagawa na tayo ng account. So, login na tayo. So, i-click natin itong login. So, yan. Then, dito, scroll natin sa ibaba. Then, i-check ko yan. Then, dito, pipiliin ko na dito yung individual, no? Then, click submit. Then, dito, i-download natin yung Nyok na software. So, ang gamit na operating system ko sa desktop computer ko is Windows. So, kaya pipiliin ko dito yung Windows na format. Then, sa inyo, depende din yan sa inyo kung anong ginagamit yun na operating system. So, kung ang gamit ninyo na operating system sa desktop computer ninyo is Linux, so Linux ang pipiliin ninyo. Ganon. Then, kung ang gamit na operating system ninyo is Mac, so Mac ang pipiliin ninyo na i-download ninyo. Then, sa akin, ang gamit na operating system sa desktop computer ko is Windows. Kaya itong Windows ang i-download ko. So, i-click ito. So, yan. Then, scroll lang natin yan. Basahin natin yung information. Then, click natin itong agree. Yan. Then, yan. Pumap up na yung na-download natin. So, dito, ginamitan ko siya ng IDE para mabilis yung download. Then, i-browse ko lang siya kung saan yun malagay yung output na dindownload ko. So, dyan ko ilagay. Then, click ko yung start download. So, yan. Na-download na. So, yan. Tapos na ko siyang na-download. So, click ko tong open folder. Yan. Para automatic ako mapunta sa output kung saan ko nilagay yung i-download ko. So, dito, i-extract ko lang siya. So, kailangan yung desktop computer niyo is installan ninyo ng WinRAR o 7zip para ma-extract siya. Then, open ko yung folder. Yan. Then, double click ko ito or right click, then click install. Then, click next. Check natin yan. Then, next ulit. Then, click install. So, yan. Hintayin lang natin na matapos. So, yan. Then, click natin yung finish. Din dito, pagkatapos natin ma-install, so makikita natin dito na marami yung na-install. So dito, i-separate natin dito yung merong nakalagay na non-commercial. So, i-separate natin itong Nyok Studio non-commercial, then itong Nyok X non-commercial, then itong Nyok non-commercial. Then, i-open ko itong Nyok X16 non-commercial. So, yan. Then dito, may lumalabas na ganito. So makikita natin dito sa malapit sa merong nakalagay na login license. Merong arrow dito. So i-click natin yan. So pag-click natin dyan, so may ganitong pop-up up. Then minsan din ang pop-up up is diretso na siya ma-open yung browser. Mapupunta na tayo automatic sa Foundry na website. Then sa akin dito is kailangan pipili pa ako ng browser kung ano yung browser na i-open ko. So dito, pipiliin ko lang dito yung browser na Google Chrome. So, i-click ko yan, then click OK. So, ang nangyari, na-open na yung browser na Google Chrome, then napupunta ako dito sa Foundry na website. Then dito, i-click ko lang dito yung activate. So, yan. Then, balik ako doon. Then dito, i-check ko lang ito. Ito, meron nakalagay Nyok INC. So, i-check ko lang yan. Then, next, click ko tong meron nakalagay na install. So, i-click ko yan. So, yan.
So dito mayroong nakalagay na individual license installation sa 6V. So yan. Then click ko itong done. So yan. So dito mayroong nakalagay dito na September 11, 2025. So yan yung date kung kailan na-release yung version sa Nyok na software na Nyok 16.0 V6. Ganon. So yan, na-open na yung Nyok na software. Then i-click natin itong allow access. Ayan, minimize lang natin yan. Then okay natin dito. Then press ko yung is. Then iselect ko dito yung 1080p na resolution. Then press ko yung tab. Then type ako dito text. Then i-drag ko yung arrow niya dito or press 1. Then type ako dito ng address ko. So ipakita ko yung address ko. Yan, i-forward ko lang dito na part. Yan. So yan yung address ko. Then take note lang noon ang narinig ko noon talaga yung non-commercial na version ng Nyok na software is hindi talaga siya ma-expire. Ganon. Pero iwan ko baka nagbago na yung sistema sa Nyok na yung Nyok na software na non-commercial version is pwede na siya ma-expire. Kaya kung susubukan ninyo yung ginagawa ko dito na nag-install ako ng Nyok non-commercial license na version, so subukan ninyong i-open sa loob ng 3 months o 4 months. Ganon. Basta ang i-open lang ninyo yung Nyok na merong makalagay na non-commercial para ma-sure na ang in-open ninyong version na Nyok na software is yung non-commercial version. Ganon. Katulad sa pinakita ko dito ngayon. So ganito dapat yung i-open ninyo na software. Merong makalagay na non-commercial. Ganon. Then sa loob ng 4 months pag i-open ninyo is ang nangyari is gumagana pa rin yung non-commercial version na Nyok na software. So ibig sabihin lang dyan is hindi talaga siya ma-expire yung non-commercial version na Nyok na software. Ganon. Din kung ang mangyari pag open ninyo sa Nyok na software na non-commercial version sa loob ng 4 months is hindi na siya gumagana, na-expire siya. So ibig sabihin binago na talaga yung sistema sa Nyok na software. Ganon. Then take note lang, noon talaga habang gumagamit ako ng Nyok na software ay hindi talaga ako gumagamit ng version sa Nyok na software na non-commercial version ng Nyok na software na limited lang yung tools niya. Kasi ang ginagamit ko noon na version sa Nyok na software is crack version yon na Nyok na software na kumpleto yung tools niya. Then mayroon lang akong gustong klaruhin. So habang nag-install ako ng Nyok non-commercial version na software, so ang capacity lang niya is ganito, 2.98 gig yung capacity niya. Pero kapag ma-install na yan is lalabas na dyan yung original files niya. Kasi sa paggawa sa program na yan is meron silang ginamit na script o program para maging maliit yung capacity niya sa file niya sa installer niya. Pero kapag i-install na siya is lalabas na yung original file niya talaga na malaki yung files niya. Kasi kung tingnan natin dito sa drive C, yan, program files. Then hanapin natin yung ito, Nyok 16.0 V6. Pag ipapitis ko yan, so kita din nyo, umabot siya ng 8 gig yung capacity niya. Kasi yung Nyok na software, hindi yan basta-basta. Maraming tools yan para sa high-end VFX compositing. Ganon. Kaya aabot talaga yan ng maraming gig. Then ngayon, simulan ko na ituturo ko sa inyo kung paano mag-import at mag-export ng video sa Nyok non-commercial version. Then, nais ko lang klaruhin na yung Nyok non-commercial version ay hindi siya ma-importan ng video na ang format MP4. Kasi ang pwede lang i-import sa kanya na video yung format na naka-move yung format. Then, nais ko lang klaruhin na iba yung Nyok commercial version, yung paid version na babayaran natin. Kasi, pwede siyang ma-importan ng video na ang format MP4. Ganon. Then mamaya ipakita ko yan mamaya na yung Nyok commercial version is pwede siyang mapasukan ng video na ang format MP4. Kasi mamaya gagamitan ko to ng crack version. Kasi yung crack version at commercial version is pareha lang yan na kumpleto yung tools niya. Ganon. Then take note lang, itong Nyok na software is kailangan paparisan mo ito ng
video editing software. Kasi itong Nyok na software na design to for collaboration software sa video editing software. Kaya't kailangan na paparisan mo to ng video editing software like Avid Media Composer or DaVinci Resolve or Adobe Premiere Pro or Apple Final Cut Pro at iba pang video editing software. Kasi ang gagawin mo dito sa Nyok, gagawa ka dito ng high-end VFX compositing. Then walang sounds yan. Then doon mo lang siya lagyan ng sound sa video editing software like Adobe Premiere Pro or Avid Media Composer or DaVinci Resolve or Apple Final Cut Pro. Ganon. Then ngayon, pwede ka naman maglagay ng sounds sa video dito sa Nyok Studio. Open ko itong Nyok Studio non-commercial version. So dito, pwede kang maglagay ng sounds dito sa Nyok Studio. Pero medyo basic lang yung tools nila para sa sounds, no? Ito, yung Nyok Studio, purpose nito is yung mga VFX shot na kinumpositing sa Nyok X is mapasok yan dito sa Nyok Studio. Madugtong-dugtong yan lahat. Then, ipasok doon sa video editing software, i-link doon. Automatic yun ma-transfer sa video editing software. Then, lagyan na ng sounds doon sa video editing software. Kasi ang trabaho lang sa Nyok na software is yung VFX shot is i-compositing niya sa Nyok na software. Ganon. Example, may VFX shot na yung sasakyan sumabog din natamaan yung bike. Ganon. So, yan na VFX shot, gawin yan sa Nyok. Yan yung trabaho niya. Din pagkatapos yan gawin sa Nyok, ipasok yan sa video editing software, doon na lagyan ng sounds. Then take note lang, kung doon na sa actual sa paggawa ng movie, yung video na nandun sa loob ng video editing software like Avid Media Composer, so yung video nga nandun sa loob ng Avid Media Composer na software is i-link yun sa Nyok na software. Then pag link doon, pag open sa Nyok na software, automatic mapasok yung video sa Nyok na software. Then yung video na napasok na sa Nyok na software, compositing yun. Then pagkatapos i-compositing yun, i-render sa Nyok na software. Then pag render din sa Nyok na software is automatic na babalik yun, matransfer sa Avid Media Composer na video editing software. So ganyan lang ka-easy yung workflow dyan. Kasi may ginagamit sila dyan ng mga tools o script para smooth lang yung workflow. Ganon. Then kung hindi mo yan alam gawin, ang gagawin mo is ganito lang. So pagkatapos mo gawin yung VFX compositing sa Nyok na software, so i-render mo yun. Then pagkatapos dyan, i-render, open ka ng video editing software like Avid Media Composer. Then i-import mo yung VFX video na gawa sa Nyok na software, i-import mo yun, ipasok mo sa Avid Media Composer. Then doon mo na siya lagyan ng sounds sa Avid Media Composer, yung gawa mo na VFX video doon sa Nyok na software. So kanon. Din sa mga big budget Hollywood movie, ang ginagamit nila na video editing software is Avid Media Composer. Kasi itong Nyok na software na design to for collaboration sa Avid Media Composer na software. Ganon. Pero pwede din parisan siya ng Adobe Premiere Pro. Kasi yung Adobe Premiere Pro ginagamit naman din yan sa Hollywood for video editing. Pero bihira lang. Hindi katulad sa Avid Media Composer na halos lahat ng movies, siya yung ginagamit na video editing software, yung Avid Media Composer. Anon. Din take note lang, ang tinutukoy ko na halos lahat ng movie, ang ginagamit na video editing software is Avid Media Composer. Ang tinutukoy ko dyan ng mga movie, yung mga big budget Hollywood movie doon sa ibang bansa, sa Hollywood. Ganon. Yan yung tinutukoy ko. Pero dito sa Pilipinas, karamihan sa paggawa ng movie sa Pilipinas, ang ginagamit na video editing software is Adobe Premiere Pro. So, ganon. So, anyway, ituturo ko na sa inyo paano mag-import at mag-export ng video sa Nyok non-commercial version. So, i-open ko na itong Nyok na merong makalagay na non-commercial version. So, ang i-open ko itong Nyok X 16.0 Basic non-commercial. So, open. So, i-click lang natin itong allow access. So, dito, nakalagay dito, this is a non-commercial Nyok version. So, yan. So, take note lang, yung Nyok non-commercial version is hindi pwede maka-render ng 4K resolution. Hanggang 1080p lang tayo. Then, pag i-click natin yan, then press is, pwede tayo maka-select dito ng 4K. Yan. Pero pag render na natin yan, hindi yan gagana. Then ngayon, iselect ko muna itong 1080p. Kasi ituro ko muna sa inyo ngayon kung paano mag-import at mag-export ng video sa Nyok non-commercial version. So dito, may nilagay ako dito ng folder sa desktop. So pag i-open ko yan, so dito, merong video dito. Then pag i-properties ko ito, ang format niya sa video is
naka MP4 ito, naka MP4. So kapag i-drag ko ito, yan. Yan, error. Kasi yung Nyok non-commercial version na free version lang, hindi siya pwede mag-import ng video na ang format MP4. Ang pwede lang sa kanya i-import yung MOV na format kasi limited lang ang functionality niya itong Nyok non-commercial version. Kasi free version lang ito hindi natin ito binili. Kaya hindi ito katulad sa Nyok commercial version na binili natin na kumpleto yung tools niya at kumpleto yung functionality niya na pwede na siya maka-import ng video na ang format MP4. Ganon. Then ngayon, para maka-import tayo ng video sa Nyok non-commercial version, kailangan yung video nga naka MP4 is i-convert natin. Gawin nating MOV yung format niya or naka-quick time yung format niya. So, i-delete ko muna to. Then ngayon, i-open ko yung Adobe Premiere Pro. Then ngayon, i-import natin itong video sa Adobe Premiere Pro. Then i-drag natin dito para tama yung premit niya. Then click Files, then click Export, then click Media. Then dito palitan natin ng Quick Time format. Then click natin itong video. Then kailangan nakaselect itong Apple ProRes for Toto HQ. Then match source, click natin yan. Then i-browse muna natin dito. So punta ako sa desktop October 22, 2025 na folder kasi dito ko ilagay yung video. So pangalan ko siya ng October 22, 2025 .mov format. So yan yung pinangalan ko. So save, then export na natin. So i-pause ko muna to, ibalik ko to pag tapos na ma-render. So yan, tapos na na-save. Sana yung folder. Yan. So i-open ko, dito ko sinave. So open ko yan. So dito mayroong video dito ng pangalan October 22, 2025 .mov format. So ito yung video na nirender natin sa Adobe Premiere. So para masigurado nga ma-sure natin nga naka-mov format talaga to, naka-quick time format. So ipa-practice natin itong video na ito. So yan, nakalagay dito .mov. So ibig sabihin naka-mov format na ito. So kapag ito pasok natin to sa Nyok non-commercial version is mapapasok na to na video, may import na to na video. So i-drag natin siya para ma-import siya sa Nyok non-commercial version. So yan, na-import na siya, napasok na siya yung video kasi yung format sa video is naka-mov format na siya. Then i-drag natin tong arrow, then pwede din i-click natin to, then press 1. Yan. So ito na yung video. So i-play natin. So yan o. So yung Nyok non-commercial version is pwede din siya maka-import ng naka-image sequence. Ganon. So gawa muna tayo dito ng folder na pangalan na natin ng October 22, 2025 ay is. Then mag-render tayo ng naka-image sequence ha. So click File, click Export, then click Media, then select natin yung JPEG, then match source. Yan. Okay na yan. Then i-select ko ito. Then ito yung pinangalan ko. So yan. Then click ko tong save. So image sequence to, i-export natin ha. So yan. Pause ko muna to, pause. So yan. So tapos na siyang ma-render yung image sequence. Then sana yon. Open natin to. Then i-open natin ito na folder kasi nandito yung image sequence. So yan, makikita natin na maraming image siya. So ito yung tinatawag na image sequence na ang format niya dito is JPEG image sequence. Then take note lang, kapag naka-image sequence is mahintulad na din yan sa video. Kasi pag import natin to sa Nyok non-commercial version is pag i-play to is katulad lang din to sa video. Ganon. Then itong folder nga nandun sa loob yung image sequence. So i-drag lang natin itong folder. So drag natin. So yan. So kapag i-play natin yan yung image sequence is katulad lang din yan sa video. Ganon. Then yung pag-import ng video sa Nyok, dalawang klase. Pwede natin i-drag. So i-delete muna to ha. Pwede natin i-drag ito. Yan. Then itong naka-image sequence, pwede natin i-drag. Ganyan. Then, pwede din i-browse natin.
Then para ma-browse natin, i-press na natin yung R. Yan. So, punta ako doon sa desktop. Click ko itong C, user, go PC yung pangalan sa computer ko. Then click desktop. Ito, hanapin ko dito yung October 22, 2025. Then click. Then ito yung naka image sequence. Then take note lang. So dito ang nakapangalan dito nakalagay is October 22, 2025 is slash. Din dito meron nang nakalagay na slash. Din kanina ang pinangalan ko lang sa folder is October 22, 2025 is yan lang yung pinangalan ko. Hindi ko siya nilagyan ng slash. Pero dito ang pangalan sa folder is meron nang nakalagay na slash. Ganon. Then baka mamaling akala naman kayo dyan. So, kailangan i-explain ko to. So, sa Nyok na software, lahat ng mga naka-folder is lagyan niya ng slash. Ganon. So, itong October 22, 2025 is pangalan to sa folder. Kaya nilagyan siya ng slash sa huli. So, yung slash is sa Nyok lang niya na software. Pero yung pinangalan ko sa folder is hindi ko siya nilagyan ng slash. Sa Nyok lang niya na software ha. Klarin ko lang. So anyway, i-open na natin itong folder na ito na ang pangalan October 22, 2025 is. So yan, then click natin yan, then click open. So yan, then press 1. So yan o. Then i-import ko din yung naka-move yung format. So open ko yan. So yan, o. Then dito, din magtataka kayo dito kasi dito dark dito, din dito lights. So dito, baguhin lang natin dito yung setting niya dito. Gawin natin kasi naka is RGB, gawin natin linear. Ganyan o. Or ano ba? Ito. Then ngayon, ituro ko sa inyo paano mag-export naman, mag-render ng video. So, drag ko itong naka QuickTime format. Yan o. Drag ko yan. Then, press 1. So, ito is naka 1080p ito. Naka 1080p dito. Then, try natin i-render siya nga naka 4K para malaman natin kung makarender ba ng 4K resolution yung non-commercial version. So press ko yung Ace, then palitan natin ng resolution na 4K DCP. Yan. Then ito naka 1080p to HD yung resolution niya. So i-reformat natin, gawin natin 4K DCP. So click natin yan, then press tab, type tayo dito reformat, enter. So yan. Actually kung anong nakalagay mo dito nga resolution, pag i-reformat mo yan, automatic na yan ganun din ang malagay niya. Pero kung sakaling hindi yan yung malagay, so i-select lang natin itong 4K DCP. So yan. So yan. So dito, nagbago na siya dito. Naging 4K DCP na. Ganina naka 1080p pa yun. So kapag i-disable ko itong reformat nodes, so ang pag-disable or enable, press lang natin yung D. So i-select ko ito, press D. So yan, automatic napalitan siya ng HD 1080p. Then pag i-press ko yung D ulit, ma-enable yan. So yan, 4K DCP na, ganun. So ito is naka 4K DCP na ito, yung format niya. Then ngayon, i-render natin siya. Then click natin ito, then press tab, then type tayo dito right. Yan, right. Then pwede din tayo dito pupunta. I-click natin yung right or press natin W. Yan. Ay wait, bago natin yan i-render pala, lagyan muna natin ng text to, yung date ngayon. So press tab, then type tayo dito text. Lagyan ko siya ng October 22, 2025 yung date ngayon ha. Yan. Then palakihin natin. Type 5. Masyadong malaki. O yan. Then kung gusto na niyo palitan ng font, i-click natin ito dito. Yan o. So ano bang font na gagamitin natin? So yan yung font na gamitin ko. Then click ko tong shadow, then click ko tong enable drop shadow para malagyan siya ng drop shadow. So yan. Then kung i-zoom natin yan, meron na siyang block dito. Then kung i-drag natin yung angle niya, yan. Yan. Oh. Okay. Yan. So pag ganyan lang. So
Then ngayon, i-render na natin ito, i-render na. So i-click natin to, text, then press tab, then type tayo dito, right. Press enter. Then ngayon i-click ko itong icon na parang folder sa kilid para i-browse natin. Para makapili tayo kung saan natin ilagay yung outputs na ni-render natin. So i-click ko yan. Then click ko itong C drive, then user, good PC, yung pangalan sa desktop computer ko, then desktop. Then i-click ko itong October 22, 2025 naka-folder. Then ang ipangalan ko sa video is test video. Then kailangan lagyan natin ng code na .mov. Hindi pwede nga hindi natin lagyan ng code na .mov. Kailangan lagyan talaga natin ng .mov na code para maka-render tayo ng video nga ang format mov, ganon. So ano mang ilagay natin na pangalan sa i-render natin, kailangan lagyan natin ng .mov sa huli. Pero sa Adobe Premiere Pro na software ay pwede na hindi lagyan ng .mov. So sa Nuke lang to na software na kailangan lagyan talaga ng .mov, ganon. Then take note lang, itong .mov na nilagay natin ay hindi to kasali malagay sa pinangalan natin sa video na ni-render natin. So take note lang. So i-save natin. So dito nakalagay dito Apple ProRes. So ito ay QuickTime format din ito. Apple ProRes or QuickTime format is parehas lang yan, ganoon. Then ngayon i-click ko tong render. I-click ko tong okay. So yan, may error na pop up. The binding box exceed the maximum resolution allow in non-commercial version mode 1920 by 1080. So hanggang 1920 by 1080p lang talaga yung resolution na i-render natin kapag ang inopen natin is yung Nuke non-commercial version. Hindi tayo pwedeng mag-render ng 4K sa non-commercial version. So yan. So place natin yung is dito. Then palitan natin ito ng 1080p. Yan. So i-select natin 1080p HD. Then dito yung reformat, palitan din natin ito ng 1080p. Ganon. So ganyan. So pwede na, hindi na natin gamitan ng reformat kasi yung resolution dito sa video is naka 1080p naman ito. So pwede na natin i-delete itong reformat. Yan. Siyempre kanina yung resolution natin is 4K. Kaya dito lumalaki yung text nga. So i-double click lang natin yung text, din liitan natin to. Yan, to liitan natin dito. I-click natin to. Yan. 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 So click ko to itong X dito. Yan. Yan. So ito na. Then i-click ulit itong right. Yan. Then i-render natin. Click render, then click okay. So yan, na-render na siya. Then ngayon, hintayin natin na 100%. Then i-open natin yung video. So i-pause ko muna. So yan, malapit na naging 100%. So okay na. Then punta tayo doon sa kung saan natin sinave yung video. So i-open ko to. So yan. So ito yung ni-render natin. Pinangalan natin ng test video. Then para gagana ito, ma-play ito, so kailangan din na mag-install tayo ng QuickTime Player or yung mga player na software na pwede maka-play ng format na mov, ganun. Then pag i-open ko yan, so yan. Then wait lang ha. Ganyan natin. So i-play natin. So yan o. So kini nga video ni sa Punta Elementary School. Kaya ang balay na mo at bang man sa Punta Elementary School. So sa bintana na ako nag-video, no? So ang address din ako Distrito Punta Nasipit, Agusan del Norte 8602, Caraga, Region 13, Mindanao. So kanang 8602 muna siya ang Nasipit zip code. Kaya ang among lugar na ang pangalan Punta sakop ni sa Nasipit, din ang Nasipit zip code 8602. Then ang mayor na mo dire si Rusco Plaza. Then ang lugar na mo sakop ra sa Region 13, din siyempre sakop sa Mindanao. Then ang balay na mo at bang sa Punta Elementary School. Og mao ni siya gibidyohan ako. Then ang silingan na mo dire tapat sa balay na mo ila Manso na balay o Gilarong Place na balay. So kung nawirduhan kayo bakit sinabi ko pa yung address ko, wala akong paki dyan. No? So yan, so ito yung video na render natin. No? So gagana siya. Yan.
Then ngayon, ituturo ko naman sa inyo paano mag-render ng naka-image sequence dito sa Nyok na software. Gagawa ko ng folder dito ha. Pangalanan ko siya ng Nyok IS. So, ngayon mag-render tayo ng image sequence. So, i-browse ko muna pala to doon sa ginawa natin na folder, no? Yan. So, ito Nyok S. So, ang ipalangalan natin dito is Nyok S. So, type tayo ng code na ganito. 4 na ganito. Then, .gpg. So, ito yung code na i-type ninyo. Kapag gusto ninyo mag-render nga naka-image sequence, so ito yung code na ita-type ninyo. Take note lang. Then, take note lang, itong nilagay natin na code na 4 na hash, then .gpg, ay hindi to kasali na malagay sa pinangalan natin sa i-render natin. So, ang pinangalan natin is Nyok S. So, ang malagay lang na pangalan is Nyok S. Pero itong Nyok S is malagyan to ng number. Take note lang. Malagyan to ng number pagkatapos natin i-render kasi ito is naka-image sequence to. Kasi kapag naka-image sequence, anumang pinangalan natin sa image sequence is malagyan niya ng number. Ganon. So, take note lang. Din ang advice ko sa inyo, huwag kayong humusga sa hinala lang niyo. Ganon. Kasi maring mamaling akala kayo sa hinala niyo kasi hindi naman kayo Diyos na anumang hinala niyo is tama na. Ganon. Kaya ang advice ko sa inyo, anumang ginagawa ko dito, isusubukan ninyo. Kasi tinuro ko naman dito kung paano mag-install ng Nyok non-commercial version. So, mag-install kayo ng Nyok non-commercial version, din susubukan ninyo ang mga ginagawa ko dito bago kayo magbigay ng opinion kung tama ba ang ginagawa ko dito or mali. Ganon. Kasi kung magbase lang kayo sa hinala lang ninyo, sa nakikita lang ninyo pero hindi ninyo sinubukan, is talagang bubo kayo. Din anumang mga tao na nasa paligid ninyo is mahawa sa kabubuan ninyo. Ganon. Kung sino yung mga tao nga humusga lang sa hinala nila, sa nakikita nila pero hindi nila sinubukan, is bobo yun, walang utak 100%. Din kung sino yung tao na humusga siya sa mga ginagawa ko dahil sinubukan niya mismo ang mga ginagawa ko, nag-install siya ng Nyok non-commercial version, then sinubukan niya lahat ng ginagawa ko dito, then bago niya husgahan kung tama ba yung ginagawa ko dito or mali. So yan na tao is matalino yan. So take note lang. So anyway, continue na tayo. I-render na natin ito. Then click natin yung save. Then ngayon, pwede natin dito ganun, 1 para high quality siya. Then ngayon, i-render ko to, then i-customize ko lang siya yung i-render niya para hindi mahaba yung pag-render. Hanggang 1 frame to 50 frame lang para hindi mahaba yung pag-render. So, i-click ko itong okay. So, yan. Tapos na. Then, minimize natin. Saan yung folder na ginawa natin ito? Nyok is. So, yan o. Ito yun o. So, hanggang 50 lang siya. So, ganyan yung pag-render sa image sequence. Then, yung image sequence na nirender natin, pwede natin i-drag lang dito. Yan. So, hanggang 50 lang to. 50 frame lang to na. Pag aabot to ng 50 frame, i-stop na to na. Yan o. Bigla siya nag-stop. Ano? So, bigla siya nag-stop. Di pag i-double click natin yan, tingnan natin dito sa drop sheet. So hanggang 50 frame na siya dito. Hindi siya katulad dito sa isa. Ayan o. Double click natin yan. Na mataas tong isa, din ito mababa. Ayan o. Ngayon, try naman natin mag-render nga naka PNG format. Then, gawa tayo ng folder ulit. Ito, Nyok is PNG. So, take note lang, i-select natin ito. Select natin itong right. Then, i-browse natin. Then, user, good PC, desktop, October 22. Then, i-select ko itong Nyok X PNG. Yan. Then, ang ipangalan ko, Nyok is PNG. Then, gagamitan natin siya ng code na 4 na ganito. Yan o. Then, .png. Yan. So, kailangan ganito yung ilagay natin na code. 4 na ganito din .png para makarender tayo ng image sequence nga naka PNG yung format. So, i-click natin yung save. Yan. Din dito,
ito yung pinaka-importante. Alam naman natin yung PNG nga format is pwede siyang makarender ng transparency. Din dito, kapag ang nakasilik dito is RGB, hindi yan naka-transparency yung image. Pero kapag isilik natin dito ng RGBA, means with transparency na siya yung pag-render. Di ngayon, itong nirender natin ngayon is wala naman itong transparency. So, RGBA lang ang isilik ko. Pero kapag yung nirender ninyo is mayroong transparency, kailangan i-RGBA ito. Di ngayon, ang pipiliin ko is RGB. Then, click ko tong render. Then, ito 1 to 50 frame lang para madali yung pag-render. Then, press OK. Ganon. So, yan. Tapos na na-render. Then, ito, open ko to. So, ito yung na-folder na. So, ito is naka PNG format to. Then, ang ginamit natin na code is 4 na ganito. Pwede din na present day ang gagamitin natin ito. Present day. Gagana na yan. Then ngayon, i-prove ko sa inyo naman na yung Nyok commercial version or yung Nyok crack version is pwede na siya maka-import ng video na ang format naka MP4. So ito, i-open ko itong Nyok X na walang nakalagay nga non-commercial. So i-open ko to. Yan ha. So dito, ganito yung mangyayari kapag wala kang license sa Nyok commercial version. Malalaman mo na ang inopen mo nga Nyok is commercial version kapag walang makalagay na non-commercial. So ito yung inopen natin, walang nakalagay na non-commercial. Ibig sabihin ito ay Nyok commercial version. Ito, kompleto yung tools niya. Then kapag i-open mo yan, din wala kang license sa commercial version, hindi mo binili yung license sa commercial version, is ganito yung mangyayari. Meron siya pop-up na ganito. Then itong 3 arrow na ito, pag i-click mo yan, din kapag meron kang license, mapagana mo yan, is ang ma-open mo dyan is yung Nyok commercial version na hindi limited yung tools niya. Pero kapag ang i-click mo is ito, Lance Nyok non-commercial, is non-commercial pa rin ang magagamit mo dyan na version. So pag i-click ko ito, so yan, non-commercial pa rin dyan ang magagamit natin kapag yun ang i-click natin. Then ngayon, gagamitan ko ito ng crack. Kasi yung crack version, kompleto yung tools niya, hindi limited. Malalaman natin na gumagana na yung crack version kapag i-open natin itong Nyok Studio or Nyok X or itong Nyok ay wala nang pop-up na ganun. Automatic open na ito. Then ngayon, i-pause ko muna to dahil installan ko muna ito ng crack. Okay, right, I'm back. So, tapos ko na na-install yung crack. Ibig sabihin, silbi, dinisable ko na yung limited version niya, then in-enable ko yung full functionality niya, yung full version niya. So, kanina habang nag-open ako ng itong Nyok na walang nakalagay na non-commercial, is merong pop-up up. Then ngayon, pag i-open ko to ay wala nang pop-up up dito. Automatic ma-open na ito. So, right-click, open. So yan, na-open ko na siya. Ulitin ko, i-open ko. So yan o. So ito na yung crack version. So i-press ko dito yung Ace. Then piliin ko dito yung 4K resolution. Kasi try natin mag-render ng 4K resolution. Kung makarender pa ng 4K resolution yung crack version. Din ngayon, try tayo mag-drag dito ng video na ang format is MP4. Kanina, habang inopen natin yung non-commercial version, hindi gagana yung video kapag i-import yung video nga naka-MP4 yung format. Din ngayon, ang inopen natin ngayon, yung Nyok crack version, is gagana na ito kapag mag-import tayo ng video na ang format MP4. So, i-open ko ito. So, ito yung video nga naka-MP4 yung format. Din ngayon, i-drag ko. Drag. So yan, gumagana na siya. Then press 1. So yan, gumagana na siya. So, ganyan. So ganyan yung kaibahan sa Nyok non-commercial version sa Nyok commercial version or sa Nyok na crack version. Ganon. So gumagana na yung MP4. Then ngayon, i-X ko ito. X. Try natin i-open na yung non-commercial. So itong nasa ibaba, open ko ito non-commercial. So dito, meron nakalagay na ng commercial. So ito yung video nga naka MP4 yung format. Then ngayon, i-drag ko ha, i-drag. So yan, error. So ibig sabihin, limited lang talaga yung non-commercial version. So i-X ko to. Then ngayon,
i-open ko itong Nyok commercial version. Take note lang, ito ay hindi ko to binili. Crack lang ito ha, crack. I-open ko ito. So yan. Then ngayon, drag ko ulit ito. Naka MP4. Pag drag ko dyan, so yan, gagana na siya. Press 1. Ayan, so play natin, play. So yan. Then ngayon, try natin mag-render ng naka 4K. So ito ay crack version na ito, is gagana na dito yung 4K resolution. Pag i-click natin dito, press S, then select natin yung 4K resolution. Then ito is naka 1080p ito, so i-reformat pa natin ito. Click lang natin yan, then tab, type tayo dito, reformat. Enter, then select natin dito yung 4K DCP, yan. So dito nakalagay na dito 4K DCP. So ito is 4K resolution na ito. Then lagyan muna natin ng text. Then lagyan natin ng 4K. Yan, 4K. Then text pa ulit. Control C, Control V. Then yung isa October 22, 2025. Yan, ito yung render ko. Then type tayo dito right para ma-render natin. Then browse. Stop. Ito. Then dito, pangalanan natin siya ng 4K. Then wag natin kalimutan na lagyan natin ng code na .mov para ma-render natin yung video na format mov. Then click natin yung save. Then click ko itong render. Then dito, gawin ko lang 100 ha para madali lang yung render niya. So, okay. So yan, na-render siya. So yan. Tapos na siya na-render. Then hanapin natin siya. So ano yan, oh, may nakapangalan dito nga 4K. Then pag i-open ko yan, so ito, i-play ko. So ito is 4K resolution na yan. So yan. So yung Nyok crack version is pwede na siya makarender na ang format 4K resolution, ganon. Then yung Nyok crack version, pwede na siya ma-installan ng plugin. So mukha nga plugin ang install natin ha. Yan, install natin ang Mocha plugin. So, i-open ko tong Nyok. So, open ko to sa itaas. Yan. So, dito, click ko lang ito yung yeso. Kasi naka-auto-save. So, dito, nakalagay dito yung Mocha. Yan. Then dito, try ko to kapihin ko ito. Control C, Control V. Ito is naka 1080p resolution lang ito eh. Then ngayon, palitan natin ng 1080p resolution para hindi masyadong lag kasi mahina yung desktop computer natin eh. So press 1, then ito i-select ko ito. Click ko itong Mocha plugin. Yan, then launch. Mocha. So yung Nyok commercial version at Nyok crack version is pareha lang sila na hindi limited yung tools niya. Kaso lang yung crack ay illegal. So yan o, gumagana yung plugin. Then, ngayon i-open natin itong non-commercial version. So yan. Hindi nakalagay dito yung plugin na Mocha. So limited lang talaga yung Nyok non-commercial, no? Siguro kapag customized plugin yung guest mo, ilagay dito sa .nyok, siguro gagana siya kapag non-commercial version, no? So bakit ko ba nasasabi yan? Kasi hindi naman talaga ako gumagamit noon ng Nyok non-commercial version.
Kasi ang ginagamit ko noon is Nyok crack version, yung full version na hindi limited yung tools niya kasi kumpleto yung tools niya. Then ngayon dito, sinubukan ko lang gumamit ng Nyok non-commercial version para mapakita ko sa inyo kung ano yung Nyok non-commercial version. Ganun. Then sa next video ko ay ituro ko sa inyo paano mag-install ng crack version. So medyo risky yan para sa akin kasi baka mabura yung video kasi illegal yung crack. Pero try ko pa rin yan, susubukan sa next video ko, no? Pero hindi ko pa yan gagawin bukas, no? Sa mga next lang yan na video ko. Ganun. So, meron lang akong gustong klaruhin. Baka mamaling akala sila dito sa nakalagay na pangalan na Nyok 16.0 V6 non-commercial. So, pag itapat ko dito yung closer, dinigray ko yan. So, dito, ang nakalagay dito, Nyok X16.0 V6 non-commercial. Pero yung RCIEL nasa ibaba. So yung words na commercial ay hindi siya karugtong kasi yung RCIEL is nalagay sa ibaba. Then baka may mga bubong tao na sabihin nila nga mali daw ito yung paglagay sa word. Then sabihin na nila na fake daw itong Nyok na software kasi mali-mali daw. Then ang opinion ko dyan ay hindi ito mali dahil nagkaganito lang ito dahil ito sa Windows 10 operating system na ganito yung pagkagawa sa sistema nila na anumang ilagay mo dyan na pangalan na mahaba or mga words na mahaba na yung paglagay mo sa pangalan or words is straight siya. Yung nilagay mo nga pangalan na mahaba na straight yung pagka-type mo sa pangalan, pag enter mo dun is yung pagka-plastra sa pangalan ay hindi siya malagay na straight kasi kusang malagay sa ibaba yung katugtong sa pangalan. Ganon. Katulad dito na yung commercial na words is yung karugtong niya nga RCIEL is nalagay sa ibaba. Ganon. Din ang ebidensya ko na sa original talaga nito is straight ito pagka-type na itong RCIEL ay hindi ito nakalagay sa ibaba, straight talaga to sa original. Kasi kung kapihin ko yan na pangalan, then nilagay ko sa notepad. So gawa muna ako ng notepad, then i-open ko itong notepad. So i-select ko to, then press F2. Yan. Then kapihin ko yan. Then i-paste ko dito. Pag paste ko dyan, so yan, straight yan siya, straight to. So, sa original dyan ay hindi yan nakaganito. Hindi yan nakaganito sa original. Then, siguro sasabihin nila na mali daw kasi mali yung arrangement sa paglagay sa words na dapat daw ay lagyan ng dash para ma-prove na karugtong siya. Ganyan. Para maging tama daw. Ganon. Siguro mayroong ganyang opinion, no? So ito ay hindi na kailangan to lagyan ng dash kasi sa totoo nito ay hindi naman talaga ganito yung pagka-plaster sa letra niya. Kasi sa totoo ang pagka-plaster sa letra nito is yung pagka-type sa word is straight lang. Na yung commercial na words is karugtong talaga siya. Naging ganito lang ito dahil ganito yung sistema sa Windows 10 operating system na kung ang pinangalan mo ay mahaba, kusa siyang malagay sa ibaba yung kadugtong sa pangalan. So yan, ibalik ko. Naging straight na siya. So, klaro na ang nakalagay na dito is straight na siya. Then ngayon, kung kapihin ko yan, then gawa ako ng notepad, then ipangalan ko dito yung pangalan na kinapi ko. So, i-paste ko dito. So, yan ang resulta na is hindi na siya naging straight. So, ang resulta is pareha lang dito. Then ngayon, i-open ko muna yung folder. So, type ako dito. So, palakihin ko muna yung font niya. Wait. Palitan muna natin ito ng font. Yung katulad na font sa operating system. So, type ako dito. Nyok X16.0 V6. So dito type ako dito ng straight lang space non-commercial, Then dito kapihin ko. Then gawa ko ng notepad dito. Then space. So yan hindi na siya naging straight.
pero yung nilagay ko na pangalan ay straight yun, pero hindi siya naging straight. So ibig sabihin na ito na meron nakalagay na RCIEL sa ibaba is sa totoo dyan is ganito yung pangalan talaga niya, nakadugtong yung RCIEL, no? So example, gawa ako ng notepad, then mag-type ako ng straight o tuloy. So type ako dito ng A ng tuloy. Yan o, kusa siyang malagay sa ibaba, ang kadugtong, kusa talaga siyang malagay sa ibaba. Na hindi talaga malagay yung mahaba nga pangalan na straight yung pagkalagay. Di ngayon, ang ebidensya ko na straight talaga yung tinype ko. Kasi kung kapihin ko ito, so press ko yung F2, so kapihin ko yan. So paste ko dito, Ctrl V or right click, paste. Diyan o. Straight talaga. So yan. Then ngayon, iwan ko kung sa desktop computer ko lang ba to or sa size lang to sa monitor sa desktop computer ko. Pero sa tingin ko, resulta lang to sa sistema sa Windows 10 operating system. Na ganyan yung sistema nila. So kaya kung gusto niyo subukan ang mga ginagawa ko dito, kailangan doon niyo susubukan sa Windows 10 operating system. Katulad sa ginamit ko nga operating system sa desktop computer ko. Ang gamit ko na operating system is Windows 10. So take note lang.